At para sa ating mga balita, China, may matinding pasabog tungkol sa sikreto ng Amerika. At bansang India, pinagbawalan na umatake sa mga terorista? Bakit kaya? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. 4 na taon na ang nakakalipas mula nang pumutok sa mga headlines ang pagkalat ng nakamamatay na sakit na coronavirus at ang bansang China ang itinuturong pinanggalingan nito. Pero kahapon, isang dokumento mula sa China ang tahasang nagsabi na ang nakamamatay na sakit ay hindi daw galing sa kanila kundi galing sa Amerika. Sa isang bagong report, tahasang sinabi ng Partido Komunista ng China na ang COVID-19 na nagpahinto sa buong mundo noong 2020 ay nagsimula talaga sa US. Yan ay sa kabila ng marami ng investigasyon na nagpapatunay na ang COVID ay nagsimula sa isang laboratorio sa China. At marami na ring naging statement noon si US President Donald Trump na nagsasabing nag-leak ang nasabing sakit mula sa isang laboratorio sa Wuhan. Pero dahil sa natuklasan ng Communist Party, inaakusahan ngayon ng China ang US na umiiwas lamang daw sa mga responsibilidad. Dahil sa katunayan, matagal na raw palang umiiral sa US ang nasabing sakit bago pa ito opisyal na nakilala sa mundo. Ayon sa report na inilabas ng China, dapat nang itigil ng Estados Unidos ang pagbibintang sa iba at pag-iwas sa responsibilidad. Itigil na ang paghahanap ng panlabas na dahilan para sa sarili nitong katiwalian at sa halip ay seryosong magnilay at baguhin ang mga patakaran nito ukol sa kalusugan ng publiko. Hindi na pwedeng baliwalain pa ng US ang napakaraming katanungan tungkol sa mga naging kilos at desisyon nila. Ang nasabing ulat ay inilabas matapos baguhin ng US ang kanilang COVID.government website na dating nagpopromote ng mga bakuna pero ngayon ay tumatalakay na sa tunay na pinagmulan ng sakit. Ang na-update na website ay naglalaman ng mga ebidensya na sumusuporta sa lab leak theory at binibigyang diin kung paanong ipinagtanggol noon ni dating Director of National Institute of Allergy and Infectious Disease Anthony Fauci ang ideya na ang COVID ay isang natural na sakit. Binanggit din sa website na pinatawad ni dating Pangulong Joe Biden si Fauci sa posibleng kasalanan nito laban sa Estados Unidos. Ayon sa bagong website ng Amerika, mayroong bagong biological nature na natuklasan sa virus na hindi pa kailanman nakita sa kalikasan. Isang bagay na lalo pang nagpapatibay sa teorya na nagsimula nga talaga ito sa isang laboratorio. Itinampok din dito na ang Wuhan, kung saan unang naiulat ang mga kaso ng COVID-19, ay siyang nangungunang pasilidad ng China ngayon sa pagsasaliksik tungkol sa SARS. Sa nasabing website, sinasabi rin na kung may ebidensya man na ang virus ay isang natural na sakit, dapat daw ay lumitaw na ito ngayon, pero wala pa ring matibay na ebidensya hanggang sa araw na ito. Noong unang bahagi ng buwan ng Enero, matatandaan na iniulat ng CIA sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump na ang COVID-19 ay posibleng nag-leak mula sa isang laboratorio. Isang teorya na itinuturing na conspiracy theory noong mga unang buwan ng kasagsagan ng pandemya. Gayunman, iginiit ng China sa kanilang ulat sa isinagawang joint study kasama ng World Health Organization na nagsabi na posible daw na naipasa ang COVID-19 mula sa mga paniki patungo sa mga tao sa pamamagitan ng isang hayop na tagapamagitan. Pinuna din ng China ang ulat ng US dahil nagkulang daw ang Amerika sa konkretong aksyon para labanan ang sakit. Ayon sa report ng China, ang mabagal at hindi epektibong pagtugon ng US noong mga unang yugto ng pandemya ay maituturing na nakagugulat na halimbawa para sa international community. Kaya't masasabing ang pamamalakad ng US sa pandemya ay maituturing na siyang pinakamasama kumpara sa pamamalakad na ginawa ng ibang mga bansa. Sa halip na harapin ang isyong ito, sinubukan ng pamahalaan ng US na ibaling ang sisi at ilihis ang atensyon sa pamamagitan ng pamumulitika sa research patungkol sa pinagmulan ng SARS-CoV-2. Noong Miyerkules,
Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na napakaliit daw ng posibilidad na ang COVID-19 ay nagmula sa laboratorio sa kanilang bansa. Sinabi rin niya na ang batayan ng China tungkol sa pinagmulan ng virus ay hango sa mga authoritative scientific judgment. Yan ang sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China sa isang press conference sa Beijing ilang sandali lamang matapos ilabas ng China ang isang white paper na may pamagat na COVID-19 Prevention, Control and Origin Tracing, China's Action and Stance. Paulit-ulit nang sinabi ng China ang kanilang posisyon hinggil sa isyu ng pinagmulan ng COVID-19. Isa itong usaping pang-agham at anumang desisyon ukol dito ay dapat ibatay sa siyensya na isinagawa ng mga eksperto. Napaka-imposible na nagsimula ang virus sa isang laboratorio. Ito ang matibay na konklusyon ng mga dalubhasa matapos ang personal na pag-inspeksyon nila sa nasabing pasilidad at sa malalim na pakikipag-ugnayan nila sa mga mananaliksik. Ang konklusyong ito ay malawak na kinikilala ng international community at ng sektor ng agham, at ito ang nagsisilbing pundasyon ng paniniwala ng China. Dahil dito, nais ngayon ng pamahalaan ng China na ituon na ang lahat ng pansin sa Estados Unidos sa mga susunod na pag-aaral patungkol sa pinagmulan ng COVID. Hindi ito ang unang beses na ibinunton ng China ang sisi sa US. Mula pa noong kalagitnaan ng 2020, nagpapalitan na ng mga paratang ang dalawang bansa tungkol sa pinagmulan ng virus, lalo na nang itago ng China ang ilang mga sensitibong detalye tungkol sa unang pagkalat ng sakit. Sa paglipas ng mga taon, pinalaganap ng ilang opisyal ng China ang mga teorya na nagsasabing nagsimula ang virus sa labas ng kanilang bansa, kabilang ang mga walang basehan na paratang na nagsimula daw ito sa US military. Binanggit din nila noon na ang virus ay nagsimula sa mga inaangkat na frozen food at ice cream. Isang pangkat ng mga siyentipiko mula sa World Health Organization ang pinayagang makapasok noon sa China para magsagawa ng investigasyon sa pinagmulan ng virus. Pero ilang kasapi ng grupong ito ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala dahil hinarangan daw sila ng mga opisyal sa China sa pagkuha ng mahahalagang impormasyon. May mga ebidensya rin na nagpapakita na ang mga unang kaso ng COVID-19 ay natukoy sa mga taong nagtatrabaho o bumibisita sa mga palengke sa Wuhan. Bagaman may mga palatandaan na ang virus ay lumipat mula sa mga paniki patungo sa tao sa pamamagitan ng isang hayop na tagapamagitan, hindi pa rin tiyak kung saan talaga nagmula ang sakit na ito. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin palaisipan ang tunay na pinagmulan ng virus, at marahil mas malabo ng malaman ngayon kumpara sa nagdaang 4 na taon. Tanong ngayon ng marami, malalaman pa kaya natin ang tunay na pinagmulan ng COVID-19? Panahon lamang ang makapagsasabi nito. Sa ibang balita, bansang India, pinigilan na gumanti sa mga terorista. Nangyari na nga ang inaasahan. Nagpadala ang buong mundo sa pagpapanik ng bansang Pakistan. Hindi nila kinundina ang Pakistan sa pagkakasangkot nito sa terrorist attack, at sa halip ay pinayuhan pa ang bansang India na huminahon. Ganito ang nangyari kahapon, araw ng Huwebes. Tinawagan ni US Secretary of State Marco Rubio ang dalawang leader ng bawat panig. Una ay kinausap niya ang Minister of Foreign Affairs ng India na si S. Jaishankar, at sumunod ay si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Sinabi ni Rubio sa punong ministro ng Pakistan na kinakailangang kondenahin nila ang terrorist attack sa Pahalgam. Hinikayat din niya ang Pakistan na makipagtulungan sa investigasyon at tiyakin ang hustisya. Naniniwala ang mga Indian na mabuti ang intensyon ng US sa ginawa nito, pero ayon sa kanila, halos wala itong maidudulot na maganda. Ayon sa Indian media outlet, ang Pakistan mismo ang nagplano at nagsulong ng nangyaring terrorist attack. Hindi sapat anya na sabihin lang sa kanila na kundinahin ninyo ang pag-atake. Naniniwala ang mga mamamayan ng India na sa halip ay dapat papanagutin ang Pakistan. Ang ginawa ni Rubio ay maihahalin tulad lamang daw sa pagsasabi sa isang mamamatay tao na mag-sorry ka matapos niyang gumawa ng krimen.
Tungkol naman sa naging usapan ni Rubio at ng Foreign Minister ng India, nangako ang US na tutulungan ng India na labanan ang terorismo, pero dapat anya na huminahon muna sila at iwasan ang paglala ng tensyon. Nais ni Rubio na kapwa makipagtulungan ng India at Pakistan para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Pero ayon sa isang Indian media outlet, natatakot lamang daw ang US sa posibleng pagsiklab ng nuclear war sa pagitan ng dalawang bansa. Tanong ngayon ng marami, paano kaya lalabanan ng India ang terorismo kung ang mga kampo ng mga terorista ay nasa Pakistan? Kung ang mga tagaplano ay nasa Pakistan at ang mga armas ay galing din sa Pakistan? Hindi magkahiwalay ang bansang Pakistan at ang mga terorista. Sila ay iisa at nasa isang lugar lamang. Ito ang gustong iparating ng India sa lahat. Abala ngayon ang Foreign Minister ng India na gawin ang kanyang tungkulin. Kasalukuyan siyang nakikipag-ugnayan sa mga non-permanent members ng UN Security Council. Ang UN Security Council ay binubuo ng 15 bansa. 5 rito ay permanenteng membro at ang natitirang 10 ay meron lamang 2 taong termino. Nakikipag-ugnayan ngayon ng India sa mga non-permanent members. Kahapon ay nakausap nito ang Foreign Minister ng Denmark at ngayon naman ay ang Foreign Minister ng South Korea. Bago nito, nakausap na rin ng India ang mga opisyal mula sa Algeria, Greece, Guyana, Panama, Slovenia, Sierra Leone at Somalia, kabuang 9 na permanent members ng United Nations Security Council. Pero ang ika-10, yon ang bansang Pakistan. Kaya malinaw umano kung bakit may ganitong mga pakikipag-usap. Kapag gumanti ang India, maaaring makialam ang United Nations Security Council or UNSC. Maaari itong maglabas ng mga statement tungkol sa tensyon at maaari ring magpasa ng mga mabibisang resolusyon. Noong nakaraang weekend, naglabas ang UNSC ng isang statement. Kinundi na nito ang pag-atake, pero hindi nito pinangalanan ang mga salarin at hindi rin daw binanggit ang Pakistan sa kanilang statement. Ayon sa ilan, bawas at mahina ang statement na ito at pinaghihinalaan na kagagawan ito ng Pakistan bilang isa sa mga non-permanent members ng UN Security Council. Kumpiyansa ang pamahalaan ng India, nakakampi na nila ang lahat ng mga permanent members maliban sa China. Kaya sa ngayon ay tinututukan nito ang mga non-permanent members. Ipinapakita nito na hindi lamang umaasa ang India sa mga aksyong militar. Pinaiiral din nila ang diplomasya. At kahit ang Pakistan ay binigyan din nila ng pagkakataong kausapin. Noong Martes, nag-usap sa telepono ang mga opisyal ng militar ng India at Pakistan. Bagaman linggo-linggo ang usapan ng dalawang panig, naging mas malalim daw ang pinakahuling pag-uusap nila dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok ng Pakistan sa lugar ng line of control na nasa pagitan ng dalawang bansa. Sa pag-uusap na yon, binalaan ng India ang Pakistan pero hindi pa rin ito tumigil. May naiulat na putukan noong Martes at Miyerkules ng gabi. Kaya sa kabuuan ay may 7 gabi nang nilalabag ng Pakistan ang ceasefire agreement sa lugar. Kaugnay nito, nagsagawa na ang India ng mga pinaigting na hakbang laban sa Pakistan. Isinara na ng India ang airspace nila para sa mga eroplanong galing Pakistan, kabilang ang mga cargo, commercial at military flights. Hindi na pwedeng pumasok ang anumang Pakistani aircraft sa himpapawid ng India. At malaking dagok ito sa mga airline company ng Pakistan, lalo na sa mga flights nila papuntang East Asia. Sa ngayon ay pinag-iisipan na rin ng India na isara ang waterways nila para sa mga barkong galing Pakistan. Sa ngayon kasi, pinapayagan pa ang mga barkong Pakistani na dumaong sa mga pantalan ng India, pero iniimbestagahan na ito ng New Delhi para ipatigil. Sa digital sphere naman, marami na ring mga Pakistani influencers at celebrities ang hindi na makapagpalabas ng kanilang mga video sa India, tulad ni na Ali Zafar at Mahira Khan, pati na rin ang influencer na si Hania Amir. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa India at tiningnan mo ang kanilang mga social media accounts, hindi mo na ito makikita. Sa halip, may lalabas na mensahe na nagsasabing account withheld due to legal request. Marami na ring Pakistani news channels ang na-block na sa India at ngayon pati mga celebrity ay tinanggal na rin.
Layunin ng hakbang na ito na labanan ang fake news at propaganda na manggagaling sa Pakistan. Sa ngayon ay hindi pa natutukoy ang kinaroroonan ng mga teroristang umatake sa Kashmir noong 1 linggo. Patuloy pa rin ang mga security forces ng India sa paghahanap sa kanila. Pero dahil sa makakapal na kagubatan at malalaking kuweba sa lugar na pinaghihinalaan, hirap pa rin ang mga otoridad na matuntun sila lalo't sanay ang mga ito sa ganitong uri ng mga lugar. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.